Ito na yung ating second part ng ating modeling for planar map. Planar map modeling sa Maya. So, nung first part dito tayo tumigil. So, nailagay na natin ang ating reference dito sa ating plane. I'll try to finish this tutorial for 10 minutes. Okay? So, nakikita nyo, di ba may apat tayong views. Kailangan natin siyang mahati into four views para makita natin yung reference sa gitna. Ilalagay natin sila sa gitna. So, anong ibig sabihin? Gawin na lang natin. So, first, kailangan maging sigurado kayo na yung inyong view cube, itong nakikita nyong square sa upper right corner ng inyong work screen ay naka-on. So, kasi yan yung pagbabasihan natin ng front, left, right, top, back, bottom. So, paano mayo-on yan if ever hindi naka-on yun sa inyo? Punta kayo sa display, heads up display, tapos i-check nyo yung view cube. Yan. Ang tawag dyan, view cube. So, next, gagamit ako ng slicing modeling tool. Ang tawag sa kanya ay insert edge loop tool. So, makukuha natin siya sa edit mesh. Ngayon, meron tayong tinatawag dito na shelf. Yung mga nakikita nyong shortcut dito, ang tawag dyan shelf. Punta tayo sa edit mesh, insert edge loop tool. Kapag pinindot nyo yung control shift, tapos kinlik nyo yung left mouse button, lalabas yung icon natin dito sa shelf. So, pwedeng ganituhin nyo na lang. Or, G, which is repeat last move. So, ngayon, paano gamitin to? Itong ating slicer ng split edge. Kung meron tayong object, for example, this one, gusto ko siyang hatiin pa horizontal. Ang hahatakin kong edge yung gilid. Ang hahatakin kong edge ay yung mga naka-vertical. Ganon. So, gusto ko siyang mahati dito. Hatiin kong ganon. So, may nakikita kayong line, di ba? Parang ini-indicate ni Maya kung saan nyo siya gustong ibagsak. Ngayon, naka-hold ang aking mouse. Kapag binitawan ko siya, ayun. So, nandyan na siya. Ibig sabihin, two-part plane na tong aking object na to. Ngayon, gusto ko naman siyang hatiin vertically. Ang idadrag ko lang, yung vice versa, yung horizontal edges. So, idrag natin to. Ayan, may nakikita ulit kayo na indication kung saan gusto niyo siyang ibagsak. Dito ko siya gusto ibagsak. Next, right click, object mode. Ngayon, nandito tayo sa object mode. Minumove natin yung object, di ba? As a whole. As a whole. So, anong clue para malaman po kung nasa object mode ako? Kapag kinlik niyo yung inyong object, yung kanyang highlight ay color green. Ngayon, pwede natin siyang ma-edit. Yung sulok-sulok yun niya, vertex, edges, and faces. Anong ibig sabihin? Habang nakaklik ang inyong model, right-click nyo. Pag pinindot nyo yung vertex, magiging blue siya. Ibig sabihin, pwede nyo siyang i-edit solely sa kung ano yung meron, kung ano yung kanyang properties, which is vertices. Ano ba yung vertices? Yun yung mga dots sa sulok. Ano, pwede siyang i-select through marquee tool ng Maya. Tapos pwede siyang igalaw. Next, pwede ko ring igalaw yung edges. Right click edge. Ayan. So, pwede ko ring igalaw yung faces. Pwede ko rin siyang i-select. Pero, ang gusto ko sa kanya mangyari, gusto ko siyang i-cut. Kumbaga parang isi-separate ko sila by object. Kasi right now, nasa isang object lang sila. Kapag minove ko sila, lahat sila nag-move. So, gusto ko, pag minove ko lang to, ito lang mag-move. Pag minove ko to, ito lang mag-move. I-extract natin sila. So, pag kinlik ko to, press extract. Click mo yan, right-click face, tapos click mo isang face, tapos punta kayo sa mesh. Extract. Yun. So, press W. Ang mangyayari, kapag pinindot niyo yan, ayan o, pwede nyo siyang hiwalayin. Ganun din gawin natin dito, face, click nyo yung object, mesh, extract. Okay. Ganun din gawin natin dito, face, mesh, extract, W,
Tapos, yung pinaka-huli, syempre ganyan. Ngayon, kailangan natin silang i-indicate kung saan talaga sila nakalagay. Pero, ang gawin muna natin, scale muna natin sila according sa kung anong size na gusto natin. Kasi parang nalilitan mo. Pero preference nyo pa rin yan kung saan nyo siya gusto. So ngayon, kailangan yung identify kung ano yung front, back, right, at saka left. Ito ang aking front. Siyempre, may nakasulat, front elevation. So, ilalagay ko siya sa side na front. Ayan, makita natin sa view cube. Yung rear, yun yung likod. Ayan, so ilagay natin siya dito. Hindi necessary kung nasaan siya, basta malapit siya doon sa view na gusto niyo mapuntahan. Ngayon, either isa dito ang left and right. Pero kailangan natin gamitan ng common sense kung paano malalaman kung ano yung left at kung ano yung right. Meron ditong parang anong tawag dyan, parang porch yung ating bahay. So, kailangan natin hanapin dito kung nasan yung bahay. Yung porch ng bahay. So, since sa front, nasa front part yung porch, saan ditong part yung porch? Di ito. So, ibig sabihin kapag minove ko to, pag nirotate ko to, ibig sabihin yan yung right. Ito yung front part, ito yung back part. So, ito naman yung left. So, gusto natin siyang ilagay dito, tapos ito ilalagay natin dito. Next, kailangan nating hanapin kung saan yung lupa. At gagamitin natin yung ulit yung edge loop, yung edge loop tool para hatiin siya. So, yan, kinlik ko siya tapos ilalagay ko siya dito. And then, press Q para pwede na ulit tayo makapag-select. Kasi kapag pinindot ulit natin yung mouse, pag di natin pinipindot yung Q, ang mangyayari, indicate pa rin maya yung method ng paglagay ng edge ring. So, kailangan pindutin nyo yung Q para ma-reset yung selection. So, right-click, face, click nyo to, tapos delete. Tapos, kailangan nating i-trim down din yung gilid ng bahay. So, yun ulit. Tapos, ito yung dulo ng bahay. And then, right-click, face. Tapos Q, right click, face, shift, delete. Okay? Ngayon, yung aking pivot point nandito sa dulo. Ang gusto kong gawin sa kanya, ilagay ko dyan. Insert V. Yan, snap. So, ano yung ginawa ko ulit? Pinindot ko yung insert para mapunta tayo sa pivot point mode. Tapos, hinold ko yung V para mag-snap siya sa vertex. Saka ko siya minove. Dinrag ko dun sa dulo. Bakit dyan sa dulo ko nilagay? Press W. Bakit dyan ko siya sa dulo nilagay? Para ma-snap ko siya sa grid mamaya. At ngayon, gagawin ko na. So, meron dito na snap to grid sa taas, sa upper part. Click nyo yan, i-on nyo yan. Tapos, i-move nyo lang. Wala kayong kailangan pindutin sa left part. Hindi nyo kailangan pindutin yung alt. I-move nyo lang yung object natin. Ayun. So, nag-snap na siya doon sa ating grid. So, dyan muna siya at the moment. Kailangan pa na ulit nating tapyasin itong mga natitira. So, edge ring tool. Tapyasin natin siyang ganon. Tapos, tapyasin natin yung gilid. Tapyasin natin itong dulo. Kailangan maging specific kayo sa mga tinatapyas nyo. Ngayon, imomodel ko siya hanggang sa dulo ng parang alulod na yon. Right-click face. Press Q para ma-reset yung ating selection, then delete. Right-click object mode, tapos W. Insert para mapunta sa object, sa pivot point mode. Tapos yan. Ngayon, i-off ko na tong aking snap to grids kasi hindi ko muna siya kailangan ngayon. And then press W. Ay, mali. Dito pala siya dapat. Bakit? Dito ko pala dapat nilagay yung pivot point. Bakit? Kasi ito yung front view ko. So, i-snap ko rin siya dun sa dulo ng front view ng front ko, gets? So, gawin ko na lang. Insert, hold V, tapos i-drag ko dun sa dulo, press W, tapos hold V ulit, tapos ilalagay ko dun. See? Ngayon, ang nangyari, parang isa lang siyang hilera na gano'n. Gusto ko siyang gawing box, parang pa-box, para maging reference ng iba. Ayun, ang gagawin ko, i-rotate ko siya 90 degrees. Meron tayong tool dito, yung ating rotate tool. Pwede natin siyang
click dyan, o pwede natin pindutin yung E for shortcut. Pero, meron akong i-on sa rotate tool para mas okay. So, click natin, double click, press natin yung discrete rotate, tapos may nakalagay dito step size 15 degrees. Ibig sabihin, every time na mag-move tayo, ipipihitin natin yung rotate mode, magre-render siya ng, mag-snap siya every 15 degrees. Ganun. So, rotate natin to. Oops. Sumobra. Ganun. Okay? So, ang gagawin ko dyan parang pa-box. Ilalagay ko muna sa dito. Next, stop ko muna tong ating tutorial and then kasi naiihi ako eh. Wait lang, naiihi ako. Okay. So, ito yung ating ginawa. Dito tayo tumigil. Next. Gagawin natin ito, i-snap natin doon. Pero bago yon, kailangan natin siyang hanapin yung kanyang ground part, katulad ng ginawa natin sa front and side. So, ground part, click ko ulit to, yung ating edge ring tool, tapos hahatakin ko siya sa vertical edge para mahati siya sa horizontal edge. Okay, next. At hanapin ko naman yung gilid. Oops. Okay. So, yan. Next, hahanapin ko naman yung gilid nito. Oops. On na. Yan. Move pa natin. Yan. Tapos, press Q. Press Q. Right click. Face. Tapos, select natin yung part na hindi kailangan. Okay. Delete. Right click. Object. Wait lang ha. Tigil ko lang ulit muna sandali. May ayusin na ako sa aking PC. Okay, so tumigil tayo dito. Kailangan natin ilagay yung object, yung pivot point nito ulit dito sa bandang baba. Ayan, dyan. Bakit? Para ma-snap ko to dito. Kaya lang may problem tayo. Anong problem natin? May nakita akong problem dito sa atin. Yung chimney ng ating object magkaiba ng side. So kailangan kong i-rotate tong back part para magtugma siya sa chimney nung nasa front part. Bakit? Kapag hinati ko to sa gitna, yung chimney nito, kung mapapansin nyo, nasa left side. Yung chimney ng ating front ay nasa right side. So, kailangan, in order for us to make a specific views, ganon, kailangan nating baliktarin. So, kailangan ko munang ilagay ito, yung pivot point ko, dito. So, press insert, hold V, yan, snap, and then, i-rotate ko ulit siya ng discrete rotate doon sa yan. Next, kailangan ko siyang snap dito. So, snap ko to dito. Okay? So, press insert ulit, hold V, tapos saka ko siya i-drag doon. Press W para mapunta tayo sa translate or move mode, and then hold V ulit para ma-snap ko siya down. Okay? So, yun. Kung titingnan natin sa front view, pantay na yung ating chimney. So, baka hindi ito yung inyong reference. Pwedeng nakakuha kayo ng ibang reference na with same problem. Nagtataka kayo, bakit sir ganito, ganun. So, kailangan yung check palagi kung inline ba yung front sa back. So, ganun din sa side, sa left and right. Okay, next. Ito namang ating left.
So, again, hahanapin ko yung kanyang dulo. So, click nyo yan. Tapos, hanapin nyo yung kanyang pinakababa. Yan. Tapos, press W. Right click. Ay, hindi pa pala. Putulin ko rin to. Tapos, yun yung dulo niya. Tapos, yung dulo naman ito yung parang sa alulud din. Alulud. Ayan. Press Q. Right click face. Ayan. Tapos, sinelect ko yung mga hindi kailangan. Sabay delete. Okay, so ilalagay ko naman yung pivot point ko dito sa likod. Either sa likod o doon. Pero mas maganda dito sa likod na part. So, insert, hold V, drag, press W, tapos, dinrag ko siya doon sa ating, dito sa ating back view. Tapos, rotate natin siya ng 90 degrees. Boom! Clap the sound of my heart! O, diba? So, ito yung ating front view. Ito yung ating porch. Front, tapos chinek ko yung ating chimney. Yan. Pero, hindi pa tayo nagtatapos dito. Bakit? Bakit? Kasi ang gagawin natin dito sa part na to, gusto natin siyang ilagay sa gitna in order for us to do something awesome. Hindi. Para mas madaling mag-model. Okay? So, madali lang naman, i-on nyo, para sa akin, i-on nyo yung snap to grids. Ang i-move lang natin ay yung X and Z axis. Bakit? Kasi tama na yung ating Y. At tama na yung ating Y. Gusto na natin yan, yung ganyan. Nakatama siya sa grid. Gusto na natin yung ganyang position. So, uunahin ko tong left reference. Ayun. I-snap ko siya doon sa grid na to. Click ko to, tapos i-move ko siya dito sa grid na to. Ayan. Ito naman, i-move ko siya sa grid na to. Tapos, ito, i-move ko siya sa grid na ito. So, kung mapapansin nyo, parang binigyan ko sila ng mga spaces. Ganun. So, ang spaces nila, 2 units. So, 1, 2. Ganun. Okay? So, hanggang dito muna. And then, yung part 2 ay tungkol, yung next part ay tungkol naman sa modeling. So, maglalagay na tayo ng objects dyan kung paano natin sa extrude ng eksakto doon sa ating reference. Okay? Thank you for listening. Bye-bye!